Nagpakita kanina ng suporta sa labas ng Korte Suprema ang mga grupong pabor kay Senadora Grace Poe. Pero ang isang grupo, kinondena ang umano'y panlalaglag ng katandem niyang si Senador Cheese Escudero. Nakatutok si Mariz Umali. Pagbukas ng Korte Suprema ngayong araw, agad naghain ang abogado ni Senador Grace Poe ng dalawang petisyon. Hiling ng kampo ni Poe maglabas ng temporary restraining order o status quo ante order ang Korte laban sa dalawang desisyon ng COMELEC noong December 23 na nagkakansela sa Certificate of Candidacy ni Poe dahil hindi raw ito maituturing na natural-born citizen at kapos daw ang residency nito sa itinakdang 10 taon na requirement sa pagtakbo sa pagkapangulo. Sapagkat meron po kasing threat ang COMELEC noong nakaraang linggo na kapag daw po hindi kami nakakuha ng TRO hanggang 5 araw magmula sa inilabas yung desisyon, ay ipapatupad daw po nila ang kanilang desisyon. Ibig sabihin, tatanggalin daw po nila ang pangalan ni Senadora Grace Poe sa listahan ng mga kandidato. Sa ilalim ng Rules of Procedure ng COMELEC matapos ang 5 calendar days, kasama ang weekend at holiday, magiging final and executory na ang COMELEC decision kung walang TRO mula sa Supreme Court. Ngayong araw ang ikalimang calendar day mula nang ilabas ang COMELEC on-bank decision laban kay Poe. Kasama sa petisyon ni Poe ang pagkwestiyon sa timing ng paglabas ng desisyon nitong December 23 lang, kahit pa 2 buwan ng hawak ng COMELEC ang mga kaso. Sinabi rin ni Poe na may grave abuse of discretion daw ang COMELEC dahil imbis na si dating Senador Kit Tatad ang hininga ng patunay para sabihing hindi natural-born citizen ang senadora, ipinasa ito kay Poe. Issue namin, ito po yung isang constitutional issue. Ibig pong sabihin, first time pong didesisyonan ng Korte Suprema ang issue ng citizenship ng isang napulot lamang. For the first time po. Habang naka-recess pa ang Supreme Court on-bank, hiniling din ng kampo ni Senador Grace Poe na gamitin na muna ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang kapangyarihan nitong mag-issue ng TRO. Bukod dito, naghain pa ng hiwalay na urgent motion for immediate action by the Chief Justice ang kampo ni Poe. Sa ilalim ng internal rules ng Supreme Court, maaaring maglabas ng TRO o status quo ante order ang Chief Justice kung may urgency ang kaso at naihain habang naka-holiday break ang Korte. Umaasa ang kampo ni Poe na makakakuha sila ng patas na desisyon sa Korte Suprema. Sinabi na dati ng Korte Suprema na handa silang magsagawa ng special on-bank session kung makikita ng mga mahistrado na may urgency ang inihaing petisyon. Samantala, sa labas ng Korte Suprema, nagrally ang mga taga-suporta ni Poe para ipakitang wala raw iwanan. Ang grupong Philippine Crusader for Justice naman, kinondena ang umano'y panlalaglag ni Senador Cheese Escudero sa kanyang katandem na si Poe. Tinawag nilang boy laglag o boy abandon si Escudero dahil kahit alam daw nitong madidisqualify si Poe, pinilit pa rin umano nitong tumakbo ang senadora. Wala pang pahayag si Escudero tungkol dito. Hiling naman ni Tatad sa COMELEC ngayon, ipatupad na ang desisyon ng COMELEC First Division na kanselahin ang COC sa pagkapangulo ni Senador Grace Poe. Kung wala raw makuha ang TRO si Poe ngayon, dapat tanggalin na ang pangalan ng senadora sa balota. More than 100 names have been delisted, have been dropped from the list. So what's the difference? We are just trying to show to the country that we uphold the equality of persons and things and circumstances under the law. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Narito na po yung statement ni Grace Poe at ni Cheese Escudero na nananatiling buo ang kanilang tandem. Dapat na raw tigilan ng mga nang-iintriga sa kanila ang pagpapakalat ng mga umano'y kasinungalingan na inabandona na ni Escudero si Poe.